May tanong dito si Darlene. Sabi niya po kung ganon, bakit pa sinasabi ng mga apostol na lalayuan ninyo ang kasamaan? As Jesus them, he told them na stop sinning or doing sin para di ka mapahamak. Mukhang di pa na-gets ni Darlene na ang pagbabago ng isang tao o yung pag-iwas sa kasalanan ay hindi naman ito mula sa effort ng tao kahit na tayo ay nasa purong biyaya, kundi yung biyaya lang mismo tulad ng sinasabi po sa sa sinulat ni Paul kay Titus na ang biyaya ng Diyos yung nagtuturo. Tama po ba, Pastor? O, ganito na lang, Kuya Ate Darlene, na kasi ewan ko ba sa mga tao, no? Bakit ba gustong-gusto nyo lagi meron tayong gagawin? O sige, ganito na lang gawin natin. Sinabi sa Biblia na dahil sa biyaya lang ng Diyos, kaya tayo nakakagawa na mabuti. Ngayon, kung gusto mong umiwas sa kasalanan, edi gawin mo na lang, kapatid. Gawin nyo na lang. Umiwas kayo sa kasalanan. Sige, gawin nyo na lang po. Kasi para bang lumalabas ng simbahang ito na parang ayaw nating umiwas sa kasalanan. Mga kapatid, sige, umiwas kayo sa kasalanan kung gusto nyo. Gawin nyo na lang po. Kasi yun naman sinasabi rin naman ng Biblia eh. Kaya nga lang kasi, yan turong yan, napakababaw. Hindi nyo makita yung pinakamalalim eh. Ang pinakamalalim dito mga kapatid, nagagawa lang natin yan dahil sa biyaya ng Diyos. Dapat makita nyo yung biyaya eh, hindi yung gawa natin eh. Bakit ba gustong-gusto nyo lagi maririnig sa pastor na umiwas sa kasalanan? Sige, sasabihin ko sa inyo totoo ha. Grade 1 tayo. Sige, pang grade 1, guys, umiwas kayo sa kasalanan, go. Tama yun, sinasabi ng Biblia, umiwas kayo sa kasalanan. O okay na, narinig nyo na sa akin guys ha, na umiwas sa kasalanan, okay na tayo doon. Tinuturo ng church na to na umiwas sa kasalanan, nandun na tayo. Okay na, baka pwede mag-level up naman tayo, level up tayo. Maliban dyan. Kasi hindi pwedeng tuldukan ko lang na umiwas tayo sa kasalanan eh. Okay? Level 2. Pwera sa pag-iwas sa kasalanan, dapat nyong maintindihan na nagagawa natin yan dahil sa biyaya lang ng Diyos. Biyaya ng Diyos, kaya ka nakakaiwas sa kasalanan. Yun lang ang gusto kong iparealize sa atin na pinapasabi ng Biblia. Kasi ang problema kasi, kapag nakapokus tayo sa pag-iwas natin sa kasalanan at kapag naiwasan natin ang kasalanan, sino napupuri? Tayo, mabuti na lang, umiwas ako sa kasalanan. Pero kung ang mentality natin na kaya tayo nakakaiwas sa kasalanan dahil sa biyaya ng Diyos, doon napupuri ang Diyos. Yung kasi hindi natin maintindihan, dimagit ng mga tao talaga. Inuulit ko mga kapatid, sabi ng Biblia, umiwas sa kasalanan. Pero dapat makita nyo na kaya kayo nakakaiwas sa kasalanan dahil sa biyaya ng Diyos, hindi sa galing nyo. Okay? Malinaw na. Level 1, umiwas sa kasalanan. Level 2, biyaya ng Diyos yung pag-iwas mo. Dinadagdagan ko lang ng level 2. Kasi common na guys yung turo na yun, umiwas sa kasalanan. Diyos ko guys, ilang dekada na tayo nagtuturo niyan eh. Alam na natin yan mga kapatid. Bakit ba paulit-ulit tayo doon? Tumingin tayo sa purpose. Ano yung purpose? Dahil sa biyaya ng Diyos. Kailangan pa bang lagi bang ituro na lang lagi yung umiwas sa kasalanan? Nakakaasawa na eh. Alam na namin ng Bride of Christ kami dito. Alam namin na dapat umiwas sa kasalanan. Huwag nyo na kaming turuan. Ang tinuturo naman namin sa inyo, tumingin kayo sa biyaya ng Diyos kung bakit kayo umiiwas sa kasalanan. Hindi nyo na kailangan pa kaming turuan. Parang kami, bata eh. Parang ginagawa nyo kaming bata. Alam na namin yung pag-iwas sa kasalanan eh. Hindi na kailangan ituro yan eh. Palasak na yan eh. Ang dapat na maintindihan naman ng mga tao dito sa Pilipinas, kaya tayo nakakaiwas sa kasalanan dahil sa biyaya ng Diyos. Yun ang tinuturo ng church na ito. Biyaya ang pinopromote kasi namin dito eh. Ba't di nyo makita yung biyaya? Ayaw nyo makita. Gusto nyo laging gawa nyo. Ayaw nyo tumingin sa biyaya ng Diyos. Ano problema sa biyaya? Paulit-ulit tong
Dati kong assistant pastor, kung ano pa binabalik kayo sa basic nun eh. Basic na basic eh. Naiintindihan na ng mga tao rin sa Bride of Christ na dapat umiwas sa kasalanan. Pang-elementary lang yan kasi. Paulit-ulit eh. Doon tayo sa level 2. Kaya pala tayo nakakaiwas sa kasalanan dahil sa biyaya. Biyaya, tingnan natin yung biyaya. Pinopromote kasi ng church na to yung grace na hindi makita ng tao, hindi makita ng mga ibang Kristiyano na lahat na nangyayari sa atin ay biyaya lamang. Basic yun guys ha. Umiwas sa kasalanan, alam na natin yun. Tayo naman, bumabalik naman tayo. Level 2, pinopromote naman namin natin at sana kasama kayo doon. I-promote nyo yung gawa ni Kristo, yung biyaya niya. Kaya tayo nakakaiwas sa kasalanan dahil sa biyaya niya. Kaya tayo nilalayo ng Diyos sa kasalanan din dahil sa biyaya niya. Para wala tayong pagmalaki. Kasi kung tutuldok lang tayo na umiwas sa kasalanan, walang biyaya, ano mangyayari sa turo natin? May tataas sa mga sarili natin. Mabuti na lang umiwas ako sa kasalanan, kaya ako ganito. Kaya ako matuwid sa mata ng Diyos kasi nakakaiwas ako. Ay, nagiging mayabang. Yun ang delikado kapag walang biyaya. Tsaka dito, hindi namin pinoproblema rito yung umabuso sa kasalanan. Hindi naman, eto mga kapatid, may umaabuso ba sa kasalanan dito? Hindi naman kami umaabuso sa kasalanan na. Akala nyo lang yun kasi yun ang isip nyo. Palibasa kasi siguro baka ganun kayo. Kaya akala nyo ganun kami. Walang umaabuso dito sa Bride of Christ sa kasalanan kasi kami, automatic na kaming binabago ng biyaya. Yung biyaya ang nagbabago sa amin. San sa Bible yun? Basa. Basa tayo. Paulit-ulit na lang tayo na dapat biyaya ang natataas, hindi yung mga gawa natin. Puro tayo yung mga gawa nyo eh. Linaw-linaw na nga ng Biblia, oh. Ito, linaw, oh. Ang kagandahang loob ng Diyos na nagdulot sa atin ng kaligtasan. Ito daw yung nagtuturo sa atin. Alin daw? Etong biyaya. Ito yung verse namin, oh. Ang nagtuturo sa amin para talikuran yung mga makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at upang makapamuhay tayo ng may pagpipigil at matuwid sa karapat-dapat sa Diyos. Ang nagtuturo daw sa amin, hindi yung pastor, kundi yung biyaya. Biyaya ang pinopromote dito. Tagalogin pa nga natin. Diyos ko. Ayan, biyaya nga eh. Oh, yan ang verse namin. Yan ang verse ng pure grace, ng Bride of Christ. Titus 2:11, sa biyaya kami dumidepende, hindi sa mga gawa namin. Pero yung tinuturo ng mga pastor na umalis dito, kailangan daw gawin. Do this. Nasaan ang biyaya doon? Parang wala sila natutunan. Alis sila dito, parang wala natutunan. Close ko na yun, ha? Close ko na yun. Sabay kami nag-aaral. Nagtataka ako, ba't ganun ang turo niya? Bahala kayo kung gusto niyo pa ron. Kaya ako nga inalis sa Bride of Christ dahil hindi maganda turo eh. Na alam po namin na dapat umiwas sa kasalanan. Kaya nga lang po kasi naumay na po kami dyan. Dahil almost 25 years na ko nang tinuturo yung umiwas sa kasalanan. Okay? Ang sa akin lang, level 2. Yung next level na siguro ay baka hindi mo pa alam na nandun na tayo na dapat umiwas sa kasalanan pero dapat ang makita natin kaya tayo nakakaiwas sa kasalanan dahil sa biyaya lang ng Diyos. O wala naman siguro masama sa sinabi ko. Gigil na gigil sila, lagi sila yung gagawa. Hindi nila makita yung biyaya kasi. Dapat makita natin yung biyaya ng Diyos. Na kaya natin nagagawa yan through the grace of God. Grace ang pinapinopromote ng church na ito. Ako, mga kapatid, ako sa totoo lang. Oo, hindi naman ako perfecto rin. Nagkakasala pa rin ako. Pero merong time na gusto kong magkasala, pero minsan hindi pinahihintulutan ng Diyos. So, ibig sabihin, nasa kamay pa rin ng Diyos yun kung pahihintulutan niya o hindi, yung gagawin mong masama. Nasa kamay pa rin ng Diyos yun. Saan sa Bible yung pastor? Panaghoy. Sige, doon tayo sa panaghoy. Walang anumang bagay na mangyayari, nang hindi ka pahintulutan daw ng Diyos. Nasa kapangyarihan daw niya, ang mabuti lang ba yung mangyayari, pati masama kalooban niya.
Totoo, pag nagkakasala tayo, nakagawa tayo ng mali, minsan nagtatagumpay, pero minsan naman hindi, di ba? Minsan hindi pinahihintulutan ng Diyos. So, ibig sabihin, mga kapatid, depende pa rin yan sa Diyos kung pahihintulutan niya magkasala ka o hindi. Ibig sabihin, yung pagkakamali rin natin, may kapahintulutan pa rin ng Diyos yun. Kasi kung hindi mo paniniwalaan na yung kasalanan mo ay hindi pinahihintulutan ng Diyos, lumalabas na hindi siya Diyos. Tao lang pala siya. Hindi niya kayang kontrolin lahat ng bagay. Pero ang linaw-linaw ng Biblia, nasa kapangyarihan daw niya ang masama at mabuti. Kaya, pag naintindihan mo ito, magkakaroon ka ng peace of mind. Hawak niya ang lahat. Kontrolado niya ang lahat. Kaya hindi kami aligaga sa kasalanan na yan kung magkakasala kami o hindi. Oo, nandun na tayo na ang Diyos ang nagtuturo sa atin gumawa ng mabuti. Totoo naman po yun eh. Naging mabuti ang Diyos sa'yo tapos aabusuhin mo yung kasalanan mo. Ginaganti ng Diyos sa'yo kapag papala, pinagpapala ka, ano gagawa ko ba ng kasalanan? Siyempre hindi. Pero hindi tayo perpekto na maiiwasan mo lahat. Sige nga, kaya nyo bang iwasan? Hindi nyo kaya yun? Kasi kung kaya nyo, edi para saan pa yung ginawa ni Kristo? Ano silbi ng pagkamatay? Edi sabihin, kulang yung ginawa ni Kristo. Wala palang kwenta yung pagkapako niya sa krus kung kaya nyo palang umiwas sa kasalanan. Sige nga.